Ayan guys, what's up? So ngayon, araw dumating na yung mga gulong at yung rim, tas yung iba pa natin papalitan. So ayun, pakita ko muna sa inyo yung mga papalitan natin ngayon. Dadalhin din natin to pala sa mekaniko. Ayan, ito una, gulong Swallow 110 tsaka 120, harap likod. Tapos ito SPD 2.5 tsaka 3. Ayun, sige, buksan natin. Buksan natin. Ano ba yung bukas na? Ayan, nandito sa kabila yung bukas na. Wait lang. Tignan natin kung anong laman. Walang laman, walang laman. Pero ayan. Kita niyo naman, ayan, Swallow Enduro. Tapos ito, shock Owens. May box pa siya sa loob. Ito na yung box niya. Ayan, so guys, ito yung shock, dalawa. 370mm, kumuha na ako ng mas malaki. Para maganda yung bounce. Saka medyo mataas. Papunta na talaga sa scrambler. So, ayan. Owens. Scrambler shock. Ang ganda naman ng pagkabalot. Ayan guys, ito yung shock. Ganda. Hindi nga lang to adjustable. Hindi katulad na itong stock. Ayan, ganyan siya kataas. Taas. Kaya yan, abot natin yan. Anyway, so ayun yung shock. Guys, Owens 370mm. Pang ZZ 16 nata, pang Yamaha. Basta ayun. Ayan, ZZ 16 nakalagay. Ayan. ZZ 16. Tamang upgrade lang. Kasi medyo malalim na yung brake ko. So, hulaan nyo kung ano to. Ito naman, ayan, RCB lever tsaka brake master. Ayan, so ito, clutch. Ay, brake pump. Ano yun nandito? Doon nakalagay master brake pump. Pang clutch to eh. Anyways, ayan. RCB. Kaliwa kanan. Tapos, ito yung sa master brake hose. Ganda. So ayan, dadalhin natin to lahat ngayon sa mekaniko. Pakabit natin. Ayan guys, ito clutch lever sa kaliwa, brake master sa kanan, RCB. Tapos ayan, Owens na shock 370 sa speedy rim, sa Swallow Enduro. So ayan, punta na tayo sa mekaniko ngayon. Pakabit na natin to.
Look at that. Is that yours? Hey, couscous, is that yours? Hey, couscous, is that yours? Ayan, so what's up guys? Ngayon, papakita ko sa inyo yung kinalabasan ng motor. Tapos na, ngayon ko lang na videoan, ilang linggo na din yung lumipas. So ayan, pakita ko sa inyo yung motor. Walk around ko muna kayo kung anong tindig at forma ng motor na 360. Ayan, so guys, ilang araw na din tapos tong motor ngayon ko nga lang na video ang tulad ng sinabi ko sa inyo. So unang tatlo natin pinalitan dito, yung gulong, yung rim, yung shock, tas levers, apat pala. So ayan, pakita ko sa inyo. Etong gulong, ayan. Etong gulong at yung rim. Yung gulong, 110 by 80 by 17. Tapos, asan na yun? Ayan, ito 2.50 by 17 yung harap. Tapos, yung fender, custom na din yan. Kasi hindi nakasya yung stock fender. Tapos itong bracket, pinaban na din natin kay Papa Joe. Ay, ang buong bracket na yan, custom made. Tapos pininturahan na din nila yung nagustuhan ko. Hindi man perfect yung pintura, pero super ganda pa din na kinalabasan. Tsaka pwede naman natin papintura ulit. Pati bala ko na din papintura ulit tong motor kasi ang dami ng gas-gas. Pero ayun, inuna muna natin. Tapos dito sa likod, ayan. Ito naman sa likod. Saan na yun? Ayan, nasa baba pala. Ayan, 120 by 80 by 17 yung gulong. Tapos yung rim ay 3.0 by 17. Tapos sinanggal na din natin yung bracket sa likod, ay yung bracket, yung extension ng fender sa likod para mas malinis siya tingnan. Ayan, tinanggal ko na. Tapos pati yung shock, pinalitan na din natin. Ayan, yung shock ngayon, hindi na siya stock. Ang shock na nakalagay dyan ngayon ay Owens. Ayan, so yung nakalagay na shock dyan, Owens 380 kasi yung stock 350. Dahil pag may angkas, medyo lumulubog siya pababa. Tsaka medyo malambot yung stock. Alam ko, hindi ko na alam kung na-adjust or ano. Pero gusto ko din ng mas mataas. At nag-iba yung tindig niya dahil pinataas ko na siya. So ayan, 380 na ito ngayon, Owens. Dati ang stock ay 350. So ayan yung tindig niya. Ayan, layuan natin. So yung combo ay 110 sa harap, 120 sa likod. Ang rim sa harap, 2.50. Yung likod, 3.0 by 17.
So ngayon alam ko madalas na tanong nyo bakit hindi ko ginawang 130 sa likod dahil ayoko. Kasi masyado nang malaki pag 130 tsaka kailangan mo palitan yung sprocket set ng buo pag pinalitan mo din yung gulong ng mas malaki ng 130. So ginawa ko na lang muna ng 120, pati mas bagay naman siya para sa akin. Ayan yung trip ko. Mas bagay siya. Tapos ayan din pala, dahil naglaki tayo ng gulong sa harap likod, winelding na lang muna yung side stand. Kasi wala nang oras, wala na din budget. Ayan, so ayan na muna yung kinalabasan ng side stand. Tamang welding lang ng ganyan, hindi ko alam kung ano yan. Basta makapal na bakal or tube, ayan. So nilagay na lang muna dyan. Tapos syempre, last but not least, ayan, ito. Yung levers. Yung master brake, master brake. Ayan, brake master. Tapos yung lever. Tapos yung clutch lever sa kabila. Parehas RCB. Ang pinalitan na din natin. Kaya parehas na siyang medyo malambot. So ayan. Ayun lang naman muna. Kasi yan lang din inabutan ng motor. Pati ng budget, pati ng oras. Ganyan yung itsura niya. So, ang kulang na lang dito sa motor ay yung upuan. Kasi upuan, ayan yung upuan. Ito yung kondisyon ng upuan, nagasgasan ng pusa. Ayan. Pero bukod doon, malapit nang matapos yung motor. Tapos, on to the next na tayo. So, okay na yung gulong, yung lever okay na din yung upuan. Papaextend ko na lang yung center stand, pati yung side stand para, kasi wala siyang center stand dahil ang taas. Ayan, ganyan lang siya. Dahil walang nakalagay na iba. Tapos ito pala yung tindig niya, guys. Dahil pinataasan ko ng shock. Nasakto lang yung laki nung gulong. So medyo yung kinalabasan niya para siyang motored type. Mas magaan na siya ngayon. Tapos syempre alaga. At magaling din mag-tune up sila Kuya mo Joe doon. Solid yung kinalabasan ng motor. So ayun lang. Abangan nyo yung final na to. So upuan na lang talaga kulang. Pagdidesisyonan ko pa kung ano design. So, ayun lang. Peace.